mensahe si Harry Roque kay Risa Ontiveros. Pakinggan natin. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging ano tawag dyan, para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha nyo ang suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Wala na, tulpo. Hindi, pero totoo to mantakin mo, for the past 3 years, actually hindi nga 3 years for the past 6 years plus 3 years, wala nang ginawa ito sila Risa Ontiveros kundi sirain ng mga Duterte. Kasama sila De Lima, mga Dilawan Tae. Oo, kasama na yan. Walang ginawa kundi sirain ng mga Duterte. Pero look where the Dutertes are right now. Well, kinakaharap nila ngayon ng pinakamatinding pagsubok na kinaharap ng isang leader ng bayang Pilipinas. Yun yung ipagkanunuka at traidoring ka ng mga kababayan mo mismo, lalong-lalo na yung mga natulungan mo, mga walang utang na loob ang mga punyeta. Nandoon na tayo. Pero ang mga Duterte ay nananatiling sentro pa rin ng kapangyarihan pagdating sa politika, na kahit na anong gawin ng lahat ng mga nagsama-sama ng mga to, puwersa ng media, puwersa ng mga komunista, rebelde, socialist, mga yung tawag daw nila, mga socialist, mga simbahan, mga satanas din naman, mga nasa gobyerno na mga walang utang na loob, congressman, mga senador, nagsama-sama na ang lahat ng to, pero makikita ninyo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. Now, influential ang mga Duterte. Influential sila in a sense that mahal sila ng makaramihan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang influensya nila nasa tao. Hindi influential na may kapangyarihan at ihaharas ka. Yung iyong kalayaan, human rights, i-violate nila. Hindi ganun. Influential sila in a sense that people love them. Mahal sila ng mga Pilipino na hindi ninyo kayang makuha. Magbabayad kayo ng testigo para sirain ang mga yan. Mantakin mo, hindi ka nandidiri, Risa Ontiveros, nagbayad ka ng 500,000 para lang idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara dyan sa may daladalang baril dyan sa Glory Mountain. Hinayupa ka. Hindi ka nahihiya. Tapos, putang ina, kayong mga madre, tuwan-tuwa kayo dito sa napakabulaan, sinungaling at nahudas na si Risa Ontiveros, kayong mga taga-Sensco. Kupal kayo. Diretso mo, Harry. Naglao na parang bula, no? So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, by rules, nakakadiri ka kasi kahit madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo, para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? Yun ang pinakamasaklap. Na ginagawa nila itong kademonyohan na ito para magipit yung taong walang kasalanan. Pwede kang magpakulong or magpakawala ng 100 na guilty na mga kriminal, huwag ka lang magkukulong ng isang tao. Human rights violation ang sinisigaw ninyo, tapos nagbabayad kayo ng tao para alam mo yun, bigyan ng sala itong mga walang kasalanan. At ang pinaka nakakadiri talaga dito is man of faith and man of church, itong ginaganyan nila. Taong simbahan
nagkakalat ng salita ng Panginoon, nagliliberate ng mga tao, nagbabago ng buhay ng mga tao, tumulong sa pamahalaan, tumulong sa mga nasusunugan, nadidilubyo, natural calamities, laging nandiyan dyan. Nakakatulong sa lahat ng mga magagandang nais ng bayang Pilipinas, nakasuporta, pinakukulong para lang sa pansarili nilang agenda na mapabagsak yung mga kalaban nila sa politika. Si Pastor Apollo Kibuloy ay isang taong simbahan. Isang taong simbahan na pinipilit yurakan ang kanyang pagkatao para pandirihan siya. Pero mas lalong nakikilala at gumagawa ang Panginoon ng gumagawa ang Panginoon ng paraan para lalo siyang malinis ang kanyang pangalan. Ito na tong itong instance na ito. Ilan pang testigo ang binayaran? Buti sana kung si Risa Ontiveros ngayon lang nasangkot dyan. Pangatlong beses na po ito. May bikoy pa. Meron pa yung mga kabatang meron pang kinidnap daw dyan para lang magtestigo. Dyan sa Senado. Yung mga paggawa-gawa pa ng mga peking yung mga ginawa pa nilang kapikian dyan sa corona impeachment. Hindi ba? Sa putang ina, sobrang demonyo nitong tao na ito. Naputya pati ba naman yung mga bumabatikos sa kanya ngayon dahil bistado na siya, pinapa-take down nila yung mga account. Di ba? Putya Risa Ontiveros, lahat ng ito ay aanihin mo. Lahat ng ito ibabalik sa'yo. Sa totoo lang, mayroon pa kang babanggitin dito tungkol sa PhilHealth Yung PhilHealth na puro mukha mo pinaglalagyan ng na lahat ng bus na gamit ang pondo ng PhilHealth para lang umingay ka sa sa kampanya at manalo. Kapal ng pagmumukha mo, ma'am. O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya, inaamin niya hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan, ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis. Ayun. Sinusuka na kayo. Kaya sana talaga yung mga involved na mga senador dito, si Senator Bato, si Senator Bongo, sana maglunsad kayo ng Senate inquiry patungkol dito. Imbitahin nyo yung alias Rene na yan at tanungin nyo siya ng kung ano-anong mga bagay para malaman, totoo ba itong rest house na ito? Totoo ba na nakasama pa sila Matubato? So, putangin yan. Sila pa pala yung nagtatago kay Matubato, sinasabi nila nakalabas na ng bansa o kaya kung talagang nakalabas ng bansa yan, alam nila kung paano nakalabas ng bansa. Sila pala nagtatago dyan, di ba? Sinasabi nila, hindi nila alam paano nakalabas. Walang record, blah blah blah, heads will roll. Yung pala, kayo ang nagtatago. Daming na-reveal dito, lalo-lalo na yung mga staff na yan, yung DOJ, yung si Lagdameo, lahat nadamay rito. Kaya kailangan talaga, nyo to, pagtuunan nyo to ng pansin, tapos mag-file kayo ng ethics complaint dyan sa babae na yan. Hindi lang isang beses nangyari, 2 beses, 3 beses nangyari. Nagiginang dapat wala tayong ganyang mga mambabatas, yung mga kriminal ang isip.
Diba? Oh, dito naman Oh, tayo yes. mga bossing. I Dito saw an naman tayo email. sa sa video na to ni Inday Sara. Magandang pag-usapan nito. Sinagot niya lahat ng mga rito, ng mga patutsada ni Claire Boba. Oh, ni Claire Boba, yung bobong tagapagsalita, tagapagsinungaling ng Malacanang, lahat ng mga patutsada sinagot dito. Ang maganda kay Inday Sara, tama yan. Tama yan, Inday Sara, babuyin mo mga putang ina niyan. Alam mo kung bakit? Kasi yan si Boba Castro, hindi yan pwedeng magsalita ng alanganin sa press corps kasi pwede siyang matanggal sa kanyang tungkulin pag nagsalita siya ng alanganin. Oo, hindi niya kaya si Inday Sara, kaya tama lang Inday na babuyin mo ng babuyin yan. Huwag kang mapagod dahil putang ina pinasusweldo ng taong bayan niyang hayop na yan para sirain ka, para kupali ng mga Duterte, di babuyin mo rin ng babuyin ng putang ina. Hindi ba? Patas-patas lang yan. Ang panahon ngayon, bardago lang kung sinong pikon siyang talo. Merong pinalulutang. May pinalulutang itong mga punyeta na mga media. May pinalulutang sila na ang na dininay daw ng Australia yung interim release nasa kanila dalhin si Pangulong Duterte. Sabi nga ni Inday Sara, hindi naman kami nag-apply ever. Never kaming nag-apply sa kanila. Nagpunta ako doon para sa mga Pilipino. Paano nilang papakalat na dininay? Ngayon, meron daw isang konsul or isang taga-Australia na nag-email lang. Nag-email lang hindi verify ito. Hindi ito verify ng mga media. First name lang yung nakalagay, tapos nilagay niya yung reason bakit niya dinidecline. At hindi pa nagsasalita mismo ang gobyerno ng Australia patungkol doon kung sino ba tong tao na to, totoo ba tong tao na to. Kasi kung nung pinakita ni Inday Sara o binasa ni Inday Sara yung email, nakalagay dun sa email yung pangalan lang ng tao at yung department, pero walang apelido. Walang pirma. So yun yung natanggap niya at natanggap din ng mga media dito sa Pilipinas. Tapos ang pinagmamalaki, ang balita ng media is hindi daw binigyan ng interim release si Pangulong Duterte sa Australia. Sabi naman ni Inday, never naman kami nag-apply. So bakit nila kami i-deny kung hindi naman kami nag-apply, hindi pa nga kami nakakapag-usap So ano yun, hindi pa kami nag-apply, dininay na nila, 'di ba? The government of Australia has to clear it. Sino ba tong tao na to? Why is she speaking in behalf of the government of Australia? Baka mamaya scam lang 'yan. Baka mamaya AI generated na yan tapos pinost or in-email sa inyo. Tapos naniwala naman kayo, ito namang mga media, balita sila kagad. Ang sinasabi ni VP Sara, hindi ako nag-apply. Mayroon dalawang bansa at alam na natin yan. May dalawang bansa na na nakalagay doon sa redacted na version diyan sa ICC website. Yung dalawang bansa na yun, wala yung Australia doon. At yung dalawang bansa na yun, umuo na yun. Ready na yun. Itatanggapin na nila sa ayaw at sa gusto ninyo. Hinaantay na lang yung desisyon ng korte. Merong bago yung prosecutor nagsalita na nag-oppose siya. Didinggin pa rin yun. Ang bottom line is inaantay na lang yung resulta ng desisyon. Yung desisyon na lang inaantay. May dalawa ng bansa na tatanggap. Tanginan nyo. It's a done deal already. Done deal na yun. Yung una was inagrihan na rin ng prosecutor. Kaya nga, inaantay na lang yung desisyon. It's a done deal already. Nakalagay na nga yung dalawang bansa. Hindi lang doon in-specify kasi bayaan mong maturanta sila kung saan mapupunta. Kahit anong iyak nyo, it's a done deal already. Doon na papunta yan. Oo. Meron ng dalawang bansa, hindi na nila kailangan mag-apply. Meron ng dalawa. Inaantay na lang yung kung mapopolitika at hindi ma-approve, yun ang problema. Pero kung ma-approve yan, meron na ready na.
Wag na kayo mag-speculate. Antayin nyo na lang. Masyado kayo nagmamadali eh. Pakinggan natin, sinasabi ni VP Sara dito. Mail by a certain Hasna of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Yes, an email. Yan na, certain Hasna. Hasna lang, walang pangalan, walang apelido. So how can it be a legal, how can it be a proper diplomatic decision kung first name lang o last name lang, di ba? I mean, meron din naman tayo siguro ambassador dito sa Pilipinas. Di sana sila nagbigay ng information. Meron din tayong Philippine Ambassador for Australia. Meron din naman ambassador ng Australia dito sa Pilipinas. Tapos Hasna. Regardless, whether it is legit or not, hindi po nag-apply ang mga Duterte ng interim release diyan sa Australia. FYI. Email of, yes, a certain Hasna of Department of Foreign Relations and Trade. Yes, and first off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. And the submission of the lawyers of President Duterte, wherein there were two countries indicated in the document, albeit redacted, I have to confirm that the two countries, none of which is Australia. So I do not know why there was an email from a certain Hasna about the interim release of President Duterte to Australia. This has never been discussed with the Australian government. There was never an application with the Australian government, and there is no intent as well to apply for interim release with the Australian government. Follow up lang. Aside dun sa two countries na redacted lang, may other countries po ba na express an intent na in case mag-grant ng interim release na candidates na hanapin si FDA? Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung lisahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So, it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries. No. Last follow-up. Ma'am, yung email mo was directed to you, ma'am, or to OVP o sa council ni FDRRD? Ang email ay Fake news. Fake news kayong mga media. The best thing that you could have done, dapat kayo, nag-confirm kayo who's this Hasna. Did contact the embassy kung alam ba nila tong email na to. Kasi baka mamaya tanginan yan, ano yan, scatter yan. Yung mga text message, may mga link, utanginan nyo. Mamaya puro kalokohan niya ng mga email, tapos pinaniwalaan ninyo, binalitaan nyo pa, meron pa yung breaking news, Australia, tinanggihan. Meron na bang official statement ang Australian government tungkol dito? Di ba? Wala pa naman. So yun yung sinasabi ni Inday, paano i-reject kami na hindi na nga kami nag-apply sa kanila? Hindi nga namin sila kinakausap tungkol dito. Tangina, propaganda na naman nila yan. Propaganda na naman yan ng mga makakaliwa.
para in the hopes na lahat ng mga bansa na posible ay tumanggi Australia, ay tumanggi Japan, ay tumanggi ganito para tanggihan ng mga bansa. Pero sa totoo lang, okay na po, nakapag-usap na meron ng dalawang bansa, hindi nyo lang malalaman kung ano. Para hindi kayo masyadong gumawa ng fake news. Halatang halata yung fake news nyo rito, kaya tawa ng tawa si Inday. Sabi ni Inday, putang ina, hindi deny nila, hindi nga kami nag-apply doon. Hello? I don't know saan galing ang email, but I got a copy. Yung email ng Australia ni certain Hasna of the Australian Foreign Relations and Trade. I do not know where and to whom it was addressed, but I got a copy of it, and I do not know as well on what basis she was able to say that there is parang it is not discussed with the Australian government and they will not allow interim release in Australia because in the first place there is no application for interim release in Australia. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.